Eto na siguro yung larawang magpapatunay na mas masaya ang nakatanggap ng bronze medal kumpara sa nakatanggap ng silver medal sa isang tournament. At heto mga idol ang ebidensyang ito. Sa larawang ito ay natanggap mismo ng Team Germany ang gold medal at nandyan po si Dennis Schroeder na siyang MVP sa Eurobasket. At heto si Giannis, kasama niya si Alperen Sengun na mayroong kanyang-kanyang medalya. Si Giannis masaya kahit na bronze medal, samantalang si Alperen Sengun silver medal pero hindi siya masaya. Kung tutuusin dapat pang maging masaya itong si Alperen Sengun kasi pangalawa siya, silver medal kumpara kay Giannis bronze. Pero heto kasi, mas masaya ang nakatanggap ng bronze medal dahil para sa kanila kahit papano ay hindi sila luhaan. Kahit papano nakamedalya sila, bronze medal, okay na yan. Samantalang yung nakatanggap naman po ng silver medal ay malungkot sapagkat sila mismo yung resulta sa pagkabigo na makuha ang gintong medalya. Sana dapat sila ang nakatanggap ng gold medal pero wala, natalo sila kaya silver medal lang sila. Kaya yan po mga idol ang paliwanag dyan kung bakit malungkot itong si Alperen Sengun samantalang itong si Giannis ay masaya sa kanyang natanggap na bronze medal. Mas panalo pa itong si Giannis kumpara kay Alperen Sengun sapagkat mas pinili mismo ni Giannis na wag nang sumagot sa sinabi ni Alperen Sengun na kahit na magaling daw na player itong si Giannis ay hindi naman daw siya magaling na passer. Kaya sa madaling salita ay doble panalo pa itong si Giannis versus Alperen Sengun. So pagkatapos nga manalo ng Team Germany sa kanilang laban sa Eurobasket versus Turkey ay tinanghal din pong best defensive player itong si Isaac Bonga. Siya ay draft mismo ng 76ers. Nakapaglaro siya sa Los Angeles Lakers, Washington Wizards at sa Toronto Raptors. Hindi naman siya masyadong nagtagal at noong 2022 ay iniwan niya na ang NBA at pumasok na sa Europa. Sa ngayon po, siya ay naglalaro para sa Partizan Mozartbet o sa Belgrade, Serbia. Magaling naman talaga ang mga international players pero sa NBA ay hindi sila masyadong nabibigyan talaga ng importansya at spotlight sapagkat mas marami pa ang mas magaling sa kanya. Pero kung sakaling nabibigyan lang siya ng chance na makapaglaro, nabibigyan ng exposure ay tsak na meron din siyang maibibigay na malaking impact sa NBA. Ang mga gantong tournament, itong Eurobasket, isang halimbawa na may papakita pa nila ang kanilang kakayahan at baka soon sa susunod na mga taon ay mayroong team na magkakaroon ng interest na tumawag sa kanya at kunin siya at para makabalik siya sa NBA. Samantala, seryoso ang kampo ni Kuminga at sila po ay naninindigan na nais nila ng player option, hindi team option. Sa ngayon, malinaw ang kanilang sagot, hindi po nila na-appreciate ang offer na ito ng Golden State Warriors. Sa madaling salita, paborito pa rin po ni Kuminga at ng kanyang kampo ang qualifying offer na 1-year deal at magiging free agent sa susunod na taon. Sa ngayon mga idol ay mayroon pang naibulgar dito na sinubukan ng Golden State Warriors na mag-trade kay Alex Caruso bilang kapalit ni Kuminga sa Chicago Bulls. Pero hindi ito nagustuhan ni Joe Lacob at kanyang tinanggihan. Pinigilan niya ang kanyang staff, ang kanyang front office na i-trade si Kuminga para makuha nila si Alex Caruso sapagkat malaki pa rin po ang paniniwala ni Joe Lacob sa kakayahan ngayon ni Kuminga. Ikaw, ano ang komento mo patungkol sa balitang ito na sana mayroong chance itong Golden State Warriors kay Alex Caruso bilang kapalit noon ni Kuminga? Hindi lang talaga pumayag si Joe Lacob.